Magandang gabi po sa ating lahat. Kahapon po ay sinalubong natin ang ating mga atleta na lumaban sa Olympics sa Paris. Nakikiisa po kami sa pagbubuni ng ating buong sambayanan sa mga medalyang nauwi ng ating mga atleta. At ngayon pong gabi ay nakikiisa rin po kami sa pagdiriwang naman ng Indigenous Peoples Day noong nakaraang August 9. Medyo hindi po natin ito masyadong napansin sapagkat palagi na sa margin sa ating mga katutubo. Kaya ngayon po ay gusto namin bigyan ng pugay ang ating mga kapatid na nasa mga bundok-bundok. Pag-uusapan po natin at pag-iisipan natin ngayon gabi ang kanilang mga kalagayan, lalo na po yung kanilang mga eskwela. At sa amin pong panayam ngayon kay Casa Tour at kay Congresswoman Franz, gusto po namin na mag-react po kayo, mag-share ng ating mga pages sa Facebook, sa YouTube, sa Spotify para ito po ay tunay na conversation. Ano? Mari rin po kayo mag-comment, magtanong, tibo makilahok sa ating talakayan ngayong gabi. Ang mga hashtag po na mari nyo magamit sa episode natin ngayong gabi ay hashtag IDWIP 2024, hashtag Talingod 18 at hashtag Isip-isa. Una-iye, 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 una. Umalis kayo dyan. Sabihin ko dyan sa mga lumad ngayon, umalis kayo dyan. Bubumbahan ko yan. Isali ko yung mga struktura ninyo. Dapat unta nga dili unta dito mag-agi ang mga military sa among kay kami mahadlok man pud mi kung naay mga military katong laking barrier yun sa development ng academic ng mga bata, ng pag-aaral na nauudlot dahil lang sa mga ganyan. Parang ang iniisip ko pa, pinagkakait nila ng yung magandang kinabukasan ng mga katutubo dito dahil lang sa mga interest, kung ano man yung interest nila.
may mga approved mining concessions na gagawin sa kabundukan ng Pantaron at sa iba't ibang teritoryo ng mga katutubong mamamayan, no, sa Southern Mindanao Region. So, bilang paghahawan sa landas para makapasok ng tuloy-tuloy ang mga mining projects na ito, kaya yung military ay nandoon na sa mga areas. Pag may mga ganyan na project na hindi naman siya nakaangkop doon sa pangangailangan ng mga tao, hindi lang kalikasan sinisira nila, kinabukasan din ng mga bata nasisira. Inisip kasi, pag andyan na yun, mapo-force na yung mga bata na magtrabaho para may makain. Pagkatapos nun, pag naubos na, wala na. Wala nang magandang bubungan. Wala na mga bata. Saan sila pupunta? Sa kalye. Ang kabataan o indigenous people have the rights to establish and control the educational system. Bukod pasabot, mga katawang lumad, na ikatungod na mudumana sa lumadong eskwelahan. Kahit tungod, wala kinigitubag sa gobyerno. Maunang kami karon. Kami mga kabataang lumad, wala'y makapungong sa amwa nga military ba o sa DepEd, kadimi pa eskwelahan. Tungod kami mga kabataang lumad, nung namin katungod nga makaistorya o mag-eskwela, aron kami makaibalo. Una iye iye, una iye, una iye iye, una iye iye, una iye, una iye iye, una. Po natin hinaing ng mga batang lumad tungkol sa kanilang mga eskwela na sinara. Hindi na po sila makapag-aral. Alam din po natin na kahit in normal circumstances, ang ating pong mga indigenous peoples ay konti ang kanilang mga eskwela at mataas ang illiteracy. At ito po ang kanilang panawagan na makapag-aral sila. Marami pong eskwela ang mga naisara noong panahon ng Duterte administration dahil sa militarisasyon na nagaganap sa kanilang mga lupain. May mga bata po na sinubukan na makalayo sa militarized na mga areas sa kanilang lugar. Ito yung mga kabataan, ito ang tinulungan sana ng ating mga panauhin ngayong gabi. Sila po ay hininga ng tulong ng mga teachers doon sa lugar na yon. Pero nitong nakaraang July 3, hinatulan sila. Si Congresswoman Franz at saka si Casatur Campo. Hinatulan sila na wala namang pinagbabasihan na ebidensya for mga child abuse. Siya ngayon po ay ipapalahat po namin sa kanila kung bakit, ano po yung kwento behind this, ano. Magandang gabi po sa inyong dalawa. At ako po pinapaunlakan ninyo ang aming guesting na request sa inyo. Magandang gabi, Dr. Magay, at sa inyong mga taga-subaybay. Gusto po na malaman, ano po yung talagang nangyari doon? Sapagkat nakakagulat na sabi ko, kahit ako, nung malaman ko yun, sabi ko, anong nangyari doon? Child abuse, ano? Kwento nga ninyo kung paano naging child abuse yung mga pag-rescue ninyo sa mga batang ito, ano? Na pinapasara yung kanilang eskwela. So, ang kaso, Dr. Magay, ay yung tungkol sa other forms of child abuse. Sabi nila, kami daw ay nag-conspire, yung mga teachers, yung administrator ng school, kaming dalawa ni Casatur, yung aming dalawang staff sa app na nag-conspire daw kami to endanger the lives of the minors, no, na
Pinaglakad daw namin ng 3 oras para mula doon sa school. O syempre, bakit ba sila naglakad, no? So hindi po ito totoo na talagang yung nakakatawa nga po itong kaso na ito kasi itong naging desisyon dahil tingin natin ay hindi totoo yung mga Hindi naman yata desisyon. kayong Oo, hindi kami yung nag-utos. Hindi kayo yung nagutos na So, bumaba sila at maglakad. oo, tama. At sino yung nagtulak? O bakit sila natulak, no? Yung mga teachers and students na umalis sa isang komunidad, sa kanilang school, sa ganong oras, di ba? So, Pinilit sila. nakikiusap nga sana sila na sana ay manatili pa sila doon kinabukasan. Pero binantaan sila ng mga paramilitary na ando doon na yung alamara na may masasampulan, no? Yun yung term, may masasampulan at meron talagang physically pinadlock na yung kanilang mga eskwelahan. So, walang choice yung mga teachers at students na talagang umalis dun sa lugar at wala naman silang hihinga ng tulong kundi kami that time. Kaya yun ang nangyari doon. Tapos nabaliktad, ano po? Tapos, yun nga, Doc Magay, no, nabaliktad na yung pangyayari na kami daw ay ng abuso at in-endanger. Parang kami pa yung nag-utos daw sa mga bata na lumaka doon sa mag-evacuate. So, hindi naman siya. Ang kabatiran ko riyan nung imbitahin ako ng sa Lumpungan School ay pinasasara yung mga eskwelahan, no? Ngayon, ang hiniling na papel sa akin dahil sa maraming mga taon nakaraan, pag may mga problema dyan sa Mindanao o sa ibang lugar, pagkatapos nung before and after my stint sa Congress, nakakatulong na nakapagdadialog sa mga authorities para na ayaan at pigilan yung mga harassment nila. Yung kailangan sa amin noon napansin ko pagdating ko ron, sinusalubong ako ng director ng eskwelahan. Tapos sabi niya, samahan mo ko pa sa Office of the Governor. Kasama ka, di ba? Oo, kasama ka doon. Halos, di punta kami ron before, morning pa, no? Oo. Nabot na kami ng wala siya. Ngayon, tinawagan ko yung tatay niya na siyang dating governor na close friend ni Digong Duterte. At sumagot naman sa akin. Sabi ko, Rod, nandito ako sa office ng anak mo. Pero hindi namin sa mga makausap. Sabi niya, hindi, nasa Manila sabi niya. Sabi ko, kailangan namin ng tulong. Sabi ko, may problema yung mga bata sa isang eskwelahan. At kaya ako narito, hiningan ako ng tulong na magdala ng supply sa kanila. Wala na silang pagkain at pilit na pinasasalig sa eskwelahan. Tapos, pwede ka bang tumulong, musulad ng dati. Sabi niya, may conference ako rito, hindi ako makalis sa Davao. Sabi niya, yun, gano'n. So, tapos, punta kami sa, niligid namin yung mga offices, social welfare, DepEd, walang responsible enough official makakaharap yun. Ang nakausap namin nung that time ay yung superintendent, yung SDS ng si Fadul, SDS Fadul. At yun nga, ipinaalam namin yung sitwasyon sa mga schools, yung mga harassment, yung food blockade,
no? At alam niya yan. Parang mukhang mayroon naman siyang idea, no? Sabi niya nga kinabukasan mukhang sasama siya doon sa Solidarity Mission. Kasi 28 yun, 29 yun talaga yung pagpunta doon na Solidarity Mission talaga. Kasi parang naghanda pa nga sila ng program. Kaya talagang nakatakda talaga November 29 yung Solidarity Mission. Pero nung bandang hapon na, mga alas 6 yata yun, or alas 7 na yata, tumawag yung mga teachers doon sa administrator ng school na napapatulong na sila dahil hinaharas daw sila ng mga alamara. Oo, pinapaalis sila. Pinadlock na yung school nila na pag hindi raw aalis ay sasampulan. So, ganun yung nangyari. Kaya walang choice yung mga teachers, kaya napilitan silang umalis. Nagdesisyon sila na umalis doon sa lugar. So, kami naman, dahil nandoon naman kami at nakita namin at na sabing ganun, kailangan yata ng mag-rescue. Kaya yung Solidarity Mission, naging rescue mission na sa mga bata teachers. So, yun yung nangyari. Yung unang doktora, ang ikakaso sa amin ay kidnapping daw at saka child trafficking. So, sabi sa prosecutor's office, wala itong batayan, wala itong So yun, yung natira, yung other forms of child abuse. So yun yung nag-run ng kaso, ng hearing for less than 6 years. So yun nga yung nangyari doon. Kaya ako nga, authority na ako that time kasi kongresista na ako noon 2018. So syempre bilang authority, tutulong ka doon sa mga doon sa mga nangangailangan ng tulong mo. So hindi ko pwedeng hayaan yung ganong klaseng sitwasyon. pero ang anong ginawa po sa inyo? Right then and there, inaresto kayo? O? Nung umingi na ng saklolo, yung mga estudyante, andun kami kasi sa Tagum O di kailangan sasalubugin sila halfway kung saan man yun. Hindi ako familiar sa lugar. Kagano kalayo yung dulyan, ganyan. No? Yung administrator school na nakakaalam, so may 3 van kaming ginamit kasama yung mga pastors na tumutulong para salubugin ka. Dapat kami sa checkpoint, pinigil kami ron, pinaliwanag ng director ng eskwela na kailangan niya kung ano. Siya lang ang pinayagan na magpatuloy, naiwan kami ron sa isang lugar. Matagal kami nagantay doon. Nung makaunti niya yung mga estudyante, naumulan, nagutom sila, yung dadali na namin sa city, at sa Barangay Santo Niño, hinarang kami ng pulis. Tapos, may military detachment doon, humarang din sila. Tapos, yun. Pinapigil na kami, inimpil na kami doon sa police station. So, sabing ganun, gabi na, so dito na lang kayo, magpahinga. Sabi, ang sabi ng acting police chief, Buda, kasi mag-midnight na. Cargo namin kayo kung patuloy namin kayo. Sabi nila, may mga simbahan yan, pwede na mapunta. Hindi. Kami nang sasama kami doon sa police station kayo. Ganun. So, magdamag kami. Oo, magdamag kami doon. Kasama doon yung mga bata din na kinulong nila. No? Parang physically, kinulong din nila kami doon. Magdamag kami doon. Tapos, kinabukasan, pagdating ng mga magpatanghali, sasabihin sa amin, kami na daw ay arestado na raw kami. Dahil daw doon sa... Oo, kakasuhan na kami dahil daw sa kidnapping, child trafficking, child abuse. So, nagulat kami, bakit kami kakasuhan ng gano'n? Sabi ko I'll protest, sabi ko kagad doon sa pulis. Oo. Tapos yung, ayun nga, nung yung gabi, kinuha yung attendance. Kasi yung mga pinasulat nila ng mga teacher, yung mga attendance, yun ang pinasuhan nila doon sa
So talagang Kawawa yung mga deception teacher. yung ginawa sa amin Oh. yung MSWD doon, yung mga police, kinabukas ay yung mga bata nga natutulog na sa sa sahig doon sa may sa may presinto. So Ayun ang ganun yung child ginawa abuse. nila. Ganun yung ginawa nila sa mga bata, tapos gutom na gutom yung mga bata. Hindi Tapos nila yun, pinakain ng mga bata. pinakain nila later on pero talagang hindi rin maganda yung situation na nakaano doon yung mga bata. Nakatulog sa mga sahig. Kaya talagang kinabukasan, may kaso na kami ng ganon. So, yun na yung nangyari doon. Yung aming intention na i-rescue yung mga bata dahil nasa sitwasyon talaga sila na kung pababayaan namin o pababayaan naman ng mga teachers, ay talagang nasa bingit talaga sila ng Baka sampulan. Sabi Oo, baka sampulan. Mga bata. Kasi bago yun, doktora, marami ng mga naganap na pagpatay sa mga direktor. May direktor pa ng isang lumad eskwelahan na pinatay, Alcadet, yung pangalan. Bisilitang leg. Oo, sa Sa- harap ng sa opisina niya. school. Tapos Sa may harap ng mga, school. may Hindi mga, sila umalma, hindi sila nag-imbestiga, hindi gano'n. kami sa house noong 18th Congress, nag-file kami ng investigation, ng inquiry, pero hindi yun doon yung sa panahon kasi ni Duterte, hindi siya dininig sa Sa Marcayan. Oo. Tapos meron ding mga ilang pang pinatay ng mga leaders ng lumad. Tapos may mga estudyante pa. Kaya talagang mayroon na experience yung mga lumad, mga teachers na talagang fatal, no? Kaya talagang natakot na sila. Baka nasampulan nga talaga kasi may mga pana, may mga ita. May pinatay na nga, no? Yes, oo. So, takot sila. Kaya hindi natin masisi mga teachers na nagdesisyon na umalis doon. Kasi boarding school yun doktora kaya wala silang mapupuntahan yung mga bata. Kaya ganun yun. Ganon. Mm-mm. So, Nung hinarang kami sa Santo Niño, tinawagan ko si Bongo, special assistant ni Duterte. Pinanggit ko sa kanya, sabi ko, nandito ako dito sa Talayngon at tinutulungan namin itong mga estudyante na sinara ng eskwelahan. Hinarang kami ng pulis, etc. Sabi niya, so, sino ba yung authority riyan? Sabi ko yung acting chief of police yung kausap ko. Pakausap po sa akin, sabi niya, pinakausap. Tapos, nung mag-feedback siya, sabi niya, sinabihan ko na siya, allow you to go. No? Pero, nung ginawa ko yun, hindi ako bumababa sa Sa van. van. Pero nung pumayag na siya, at bumaba ako. Tapos nakita ko ng Militar. at nag-move yung militar ng mainarang. At hindi nila sa pinayagan. So tawag uli ako kay kay Bongo. Bongo. Tapos sabi niya, Casator, I'm with the president. Sabi niya, ganun lang. Tapos sarado na. Hindi ko ang assumption ko ron, sinabi niya kay Digo, Casator yun na, tumatawag, gawin niya tulong. Dapat kasi authority niya, no? Pero, hindi na nag-feedback. Wala na. So, assumption ko ron, laro ng mga utak dito si Duterte, ipitin natin si Casator dyan. Ang ganon, ang naiipot ko. Sabi ko sa kanya, nadawit kayo sa akin. Nagbalawa So, din lagi. yata kayo ang gusto nila ng pikulong. Oo, kayo. Yung gusto ko lo. Di ba, nung convict kami, nag-ano yung NTFL CAC. Oo, tuwang-tuwa sila Oo, yun, napapakulong pa rin namin sa Sator. Samantala, ang dami nang dinaanan ni Casator ng mga kaso na mas... Nakalibre ako, mas mabibigat na kaso, Murder, mga ganun. Attempted murder, mga kung ano-ano. Ayun na nakakatawa Na-dismiss dito lahat. Itong ating Pangulo, sinasabi niya,
ang ating justice system works, no? Kaya hindi na sinusuportahan itong ICC. Oo. Pero ito obvious, ridiculous eh. Ridiculous. Yung kaso, rescue mission, tapos naging kidnapping. Tapos dahil hindi nila kayang tayuan yon, so ngayon, child abuse, ano? No, yung endangering, putting them in a dangerous situation. Samantalang silang pinanggalingan ng danger na yon. Oo. Sila So, yung ano ba kung hindi ako yung congressperson, diba? Ibang kongresista yung gano'n. Kakasuhan ba din nila ng gano'n? So, hindi, no? Sa gano'ng sitwasyon. Pero, dahil kami ay, nakita naman nila talaga na, dahil kami ay posisyon, di ba? Nagtatanggol sa mga karapatan, ng mga lumad, na mga maliliit, no, or sagabal kami doon sa mga gusto nila na mangyari siguro doon sa mga lugar na namimilitarize na alam nga natin ang dahilan noong ganito, ano, yung punot dulo nito, no, yung mga malalaking korporasyon, mga multinational corporations na gustong talagang magmina doon sa mga ancestral lands. Kaya yung mga lumad katutubo ay pinapalayas na. At maraming mga insidente na ng bakwit, doktora, ang mga nangyari before that. No, oo. Yan ang nakakagalit, ano. Ginagamit yung instrumentalities ng Estado, kagaya ng military, para gawin yung mga interes ng mga big logging firms, no? Mga ganon na siguro dapat talaga na yung mga simbahan na nando sa mga lugar na yon ay magising na at tulungan, samahan yung mga katutubo, no? Na nadi-displace dahil lang sa merong ganong interes. Basta, doktora, pati din ng mga church people na mga na tumutulong, no, mga madre, kinakasuhan din nila. At at kinukulong, may mga ganun din. May mga prank-up cases din ang mga church mga church people, mga pastor, mga pare, tumutulong, mga madre. Pero actually po, sa tingin ko may potential ang church kung talagang nakakaisa lang. Kasi iwa-iwalay din ang pananaw eh. Ako nakakaisa lang, ang church can be a countervailing institution. Kasi meron church sa bawat barangay, kahit sa mga katutubo. At kung pareho lang ang pananaw saan na pwedeng magkaroon ng resistance, sila yung gumitna mula ron sa yung mga militarized na grupo at saka yung ating mga katutubo. So, siguro pag-isipan doon, kung may mga, ito pong ating mga listeners, ng mga faith-based, mga organizations, ganyan, pag-isipan kung paano natin matutulungan, masasamahan, yung mga katutubo na ngayon na pinapaalis sa kanilang mga ancestral domain. No? Oo, ngayon nga, doktora, wala nang mga lumad school na natira. More than 200 yun. Pero ang balita namin ay militarized pa rin yung mga komunidad. Mga komunidad. Oo, kaya takot na takot pa rin ang mga kawawa yung mga tao na naiwan. So ano naman po ngayon na nahatulan po kayong at saka yung 11 others, ano po? Ano po ang masasabi ninyo tungkol sa forward movement na ito? Anong plano na pwedeng gawin para matulungan po yung kaso? So far, although mayroong conviction na nag-ruling, agad naman isinabit ng lawyers namin yung notice na will appeal to the higher court. At tiningin niya na yung bail na binigay sa amin, 80,000 per, ay manatili. Naman yung judge, no? Pumayag siya ron. So, hindi kami nagalaw, hindi kami nakulong hanggang ngayon. Pero ito, yung kung wala pa kaming feedback kung na-file na yung mismong
petition. Ang malinaw na in-announce, nag-file ang notice sa Court of Appeals. Regionalized na pa yung Court of Appeals yan. Sa Cagayan de Oro. No? Lahat ng mga kaso sa lower courts ng Mindanao, doon na lang. Hindi na pupunta sa Manila. So, nandoon na yung aming appeal, doktora, at kami ay nag-aantay na lang kung saang division ba siya mararaffle or... So, yun yung... At po kayo yung 13. Oo. Dalawa yung prospects doon. Depende kung aling division ng CA ang hawak kung paano ang requirements sila. Pwedeng gagawin lang nila, babasahin nila lahat ng mga documents, re-review nila yung magde-decide sila ron. Or, kung meron mga questions sila ang gustong malaman, tatawag pa ng hearing. So far, wala pang feedback. Yun. Kasi nakantabay lang kami ngayon. So, yung 11 others po, hindi rin, malaya rin sila. Pero... So, ang nagiging problema lang namin, kasi may teacher na nakausap, parang hinaharas pa rin sila. Naharas pa rin yung ilang mga teachers na nasa Mindanao. So, yung isang teacher ay nag-resign na rin sa trabaho niya dahil nga doon sa conviction. So, ganun yung problema na nakakaharap ng mga teacher. Ay kami, iniisip ko ngayon, no, na napasara yung mga eskwelahan. Ano na kayo nangyari doon sa mga lumad? Sa mga bata. Students. So, naka-enroll pa sila or whatever, mga ganun. Kaya talagang, talagang kawawa. Ang malaking problema dito ay yung mga issues ng mga lumad. Ito yung ating sa edukasyon, yung mga social services na matagal nang ipinagkait, no, yung kanilang ancestral land na ipinaglalaban nila at saka yung kanilang karapatan for self-determination. So ito yung pinaglalaban. Yun ang mas malaking yun ang mas malaking issue. Oo. May mga comment po tayo sa live sa ating FB. Isa dito ay yung kung okay kaya na involved dito si Senator Risa Hontiveros. Siguro kasi nga ay mainit si Senator Risa sa mga mainit na usapin ngayon. Nakausap niyo na po ba siya? At meron din po isa pang comment galing kay Jean. Ano ba yung kay Jean last? Okay. Bakit kailangan si Risa dahil siya nag-iisa ngayon na naninindigan sa Senado. So, personally, hindi pa namin nakausap si Senator Risa tungkol dito. So, wala pa kaming kung ano yung pananaw niya. Pero sa House, pero sa House, kami doon sa mga kulig namin sa minority, gumawa sila ng statement of support sa amin. Kaugnay doon sa naging verdict ng kaso. Baka yung mga simbahan din, gumawa ng statement of support. Oo. Na ridiculous talaga itong ginawa nyo. May nabasa na akong isang group ng mga pastors at mga pastors po. Mga pastors. Nag-declare sila ng support. That's good. That's good. Okay. Ngayon naman po, siguro, dahil ang mas malaking usapin dito actually, itong red tagging, na yung mga eskwela daw ginagawing pugad ng breeding ground ng mga komunista. Mukhang anachronistic kasi ito si Duterte ay ayaw nitong mga mga communist sympathizers, so mga ganyan-ganyan among our own people, and yet sunod-sunuran siya sa Chinese Communist Party kay Xi Jinping. Medyo malaking irony yun na baw siya dito kay Xi Jinping. At ano man ang gusto ng mga Chinese Communist Party. And yet, yung sarili niyang tao, inuusig niya. Dahil komunista raw. So, ang masama, pati yung mga eskwela, nasa ito ay pugad ng mga komunista that you're raising a new generation, Dahil sabi nga ni
si Anyo, ano daw, ay kailangan puksain na talaga kasi isang generation uli ang nire-raise ng mga NPA, no? Para palitan sila. Ano po masasabi ninyo dito, no? Dito sa, anong dating nito sa inyo, yung fact na hanggang ngayon, kaya merong yung NTF, LCAC, no? Dahil talagang gusto nilang puksain daw. Samantalang, at the same time, sinasabi nila, actually, konti na lang sila. Pwede naman silang puksain ng basta, yung mga gano'n. Ano? So, anong take ninyo doon? Na on the one hand, sinasabi nila na konti na lang sila. Konti na lang at tatapusin na nila this year. Ganon. Nako, Pero ang responses nila, grabe. Aerial bombing ang ina-apply nila doon sa, sabi na, maliit na unit lamang yun. Bakit mo bombahin mo? Pwede namang paligiran nila, napakarami nilang tropa. There's something to say about yung kanilang assessment dyan. Ako, kaya siguro galit nila sa akin, tuwi-tuwi sasabihin nila, tatapusin na, mananalo na. Sabi ko, hindi ba nangyayari dyan? Talagang gano'n. Mula kay noong panahon ni Pinoy and then kay Duterte, hindi, yung kanilang promise na tatapusin na. Kasi military means ang ginigiit nila. No? Tapos, dahil nakakakuha sa ng mas malaking military assistance sa United States, tulad ng mga, ginagaya nila yung method of warfare na ginamit nila sa Vietnam o sa ibang mga, Pero ang daming collateral damage, communities, binobomba, nag-evacuate, tapos hindi naman inaasikaso yung assistance sa mga tao, mga NGOs ang tutulong. Ano yung they never learn, no? They never improve. At yung yung NTF-ELCAC, doktora, no? Nandiyan pa rin siya, no? Sa panahon ngayon ni Marcos, na humihingi pa rin ng mataas na budget. Tapos sasabihin ng military, konti na lang daw yung parang hindi nagtutugma yung kanilang mga sinasabi. So, kung totoo yun, so saan nila gagamitin? So, better yet, itong pondo ng NTF-ELCAC, una, buwagin ng NTF-ELCAC kung yung sinasabi na yung purpose, di ba? At yung itong mga binabudget dito ay idalhin na lang sa mas pangangailangan ng ating mga 9 billion ang hinihingi, mga katutubo, no? For education, social services, iba. Kaya meron akong both yun mga punaryan. Ibig sabihin, kapag hingi siya ng 9 billion, no? Ang hinihingi nila, hindi equivalent yun or it's not justifiable. Doon sabi nilang, kukunti lang, tatapusin na nila within the year. Ang laki-laki naman ang gastusin dyan. Kung may contradiction ilan na lang yung... Konti na lang, tapos hingi pa ng budget na malaki. Yun. So, it's either they are lying or gusto lang kurakutin yung pondo. Doon po sa Council of Leaders for Peace Initiatives, naisip na rin po namin na baka pagka na-abolish yung LCAC, ilagay yung pera sa South China Sea na problema. No? Yung sinasabi ng ating Defense Secretary, masyado daw silang undermanned, kulang ang human power nila, ganun, ating mga Coast Guard. Bakit hindi niya ilagay ang pera doon? No? Kung ayaw nila ibigay dun sa mga, kasi tayo, yung mga civil society, kaya namang samahan ng mga katutubo. Natutulang. Basta wag lang tayong i-red tag. No? Kaya lang sa bayan ng Pilipino na tulungan ang kapwa Pilipino sa tutulan. Ngayon, kung gusto nila ng digmaan, dyan sila ilagay nila yung pera dun sa West Philippine Sea na defense, no? Hindi yung sariling tao nila pinapatay.
Ngayon po, meron pong comment po sa Facebook mula kay Rebecca Lawson. I am so thankful to Dr. Melba for helping them to share to the public what really happened. Human rights defenders call this weaponization of the law. Please pray that the decision will be reversed under appeal. Bishop Daniel Palicte of the UCCP shared that he was there with the Vans as well. Isa po siguro sa mga pastor. Ano po, noong panahon na yun. Pero bakit sila pinabayaan ng makano? Tapos kayo, no? Kami na lang ang pinuruan nila. Talagang gusto nila sa tunay. So, palang halata. Pare-pareho kami tumutulong eh. Yung mga pastor Recognize nila yung pagtulong ng mga religious. Yung ganun namin negative. Yes. Kaya parang kikidnapin, papahabak namin ng kabataan. Decision. Ito, alam niyo, theater of the absurd ng ating bansa. Anyway, sabihin natin sa mga kapatid sa UCCP, salamat sa kanilang pakikiisa sa ating mga katutubo, sa kanilang mga eskwela. At pag-pray din natin sila kasatur na ma-reverse talaga yung decision ng conviction. Siguro yung mga simbahan natin, gawin na prayer ito sa susunod na linggo, na ma-reverse yung conviction na yan. So, sa palagay po nyo, ano po bang pwedeng maitulong sa inyo ng mga katulad namin, sa mga faith-based organizations, mga simbahan? Kanina nasabi ko na actually, meron mang countervailing institution na merong grassroots na strength. Church yun eh. Kasi kahit saan merong church. Ang problema lang kasi, isa yung church, ang kikiapit din doon sa mga makapangyarihan. Kaya, mali ang theology. Wag daw sasama sa mga politika, yung mga ganon. So, medyo may ganong Pero meron din tayong mga kapatiran, kagaya sa NCCP, sa National Council of Churches, na talagang ang tingin nila, dapat may presensya ang simbahan. Lalo na kapag walang katarungan. Ang ating mga maliliit. Mga ganun po. Hopefully, siguro, pwedeng appeal ito sa ating mga simbahan, lalo na yung nasa kanayunan, sa kapundukan, nandun sa mga lumad, na talagang samahan yung ating mga katutubo. Dahil tayo lamang po siguro ang naroroon palagi. Ang presence ng church permanent. Tayo yung mga NGO, aalis pagkatapos pero yung mga churches nandiyan sila permanent. Kaya pwede sila talaga na maging to accompany yung mga katutubo natin. And anybody else who is under oppression, tsaka kasi mayroong mga yung nangyari yung mga 6 years ago, so pupunta sa Manila yung mga batang lubad. Ngayon, may parang blessing in disguise na kapag-aral naman sila, nakapag-graduate, mature na sila ngayon. Pero hindi sila makabalik. Dahil sa... Takot sila kung bubalik. Hindi nila alam kung mangyayari sa kanila, babalik sila. Walang assurance binibigay ang government, ng authorities na hinayatin silang umuwi na. So, of course, safe sila rito. Pero yung kanilang disturbed, yung kanilang livelihood, yung kanilang yung babalikan yung kanilang kabuhayan. Kaya talagang so kami iniisip din namin na sana ay makabalik itong mga lumad school na to. Kasi itong mga lumad school na to, ito lang talagang
magpipreserve talaga ng kultura, tradisyon, language, at saka yung kanilang talagang pinag-aaralan doon, praktika na magagamit nila. Sustainable kasi yung itinuturo doon, parang sustainable na yung mga curriculum nila, agriculture, ang sinasabi pa nga nila, organic agriculture, Farming. organic farming, na talagang bubuhay din sa komunidad. Kaya yung mga bata nga doon, sabi nila, nakakapag-aral sila ng yung iba nga, meron pa silang mga acupuncture, yung pagbubunot, yung pagtutuli, may tinuturuan sila sa mga high school. So, na magagamit nila doon sa komunidad nila. Nag-aalaga sila ng mga manok, ng mga itik, ng mga baboy. Gagamitin din naman nila doon sa kanilang komunidad. So, very sustainable ang nila. Curriculum. Natanong mo kanina, yung si Briones pa yung sa DepEd, di ba? Ang comment niya noon, na dina-justify niya at tina-encourage yung low-budget schools. Kasi merong bahagi ng binabanggit niyang mga elements ng education system na nakakatulong sa kanila na hindi may provide ng regular Eskwela. curriculum ng DepEd. Contextualized yung Pwede kasi kanilang curriculum. Yeah. Pagkatutubo kasi parang yung konteksto ng kanilang kultura, tradisyon, mamimaintain. So, may ganun. At importante naman na ma-enhance yung kanilang culture. Importante yan sa cultural diversity natin. So, kesa sa pilitin sila na mag-adapt pumasok sa tradition. Pero nga, yung nakatira sa liblib, hindi naman, yung mga eskwela naman ng gobyerno sa ibaba, kaya na-justify yung pagtatayo sa Yung nagsimula yun eh. And then, itong mga militar naman, sabi nila, sino makakapagtayo ng ganyan kundi NPA? So, binubuwag nila. So, it's a wrong perception na dinigit nila yung counter-insurgency interpretation nila doon sa ang tinuturo dito sa mga batang ito, lumaban sa gobyerno, magarmas, lumaban. That's not been proven in any instances. Sa assertion, si Esperon yun. Kaya sabi ko sa once say so, Esperon, pumayag na agad si Briones. Sabi niya, we cannot do anything except when Esperon speaks. Biro yung ang DepEd sa military yung DepEd. Magiging subservient sila sa military, everything. Also, kasi wala na ngayon yun, Ewan ko ngayon, hindi ko pa nababalikan yan. Pero ang nagpapatuloy na malinaw ngayon sa aming mga impormasyon, militarized pa rin yung mga komunidad. Kahit wala ng mga eskwelahan doon. So, anong ibig sabihin nito, di ba? So, talagang gusto nilang paalisin talaga ang mga lumad doon sa mga lugar para pumasok itong mga malalaking korporasyon, negosyo ng nila. Diba? Historical na yung yun eh. Yung collusion ng mga mining or logging interest sa para At saka yung gobyerno na natin. Saka yung gobyerno. Ang gobyerno. Kumikita sila rin sa o yung bureaucrats dyan, corruption dyan, magiging bahagi sila ng mga projects, mga ganon. Talagang makikita mo, twice over, nade-deprive yung mga yung talagang right nila sa kanilang ancestral domain, tapos sila pa yung mapupwera. Meron pong comment si Carol Araulio. Si Carol po ay kasama ron sa Council of Leaders for Peace Initiatives. And I think yung council has also made a statement of support para sa inyo. Sabi niya, malaking may tutulong na iba-ibang sektor at taong simbahan
na nagsisiwalat ng katotohanan sa kaso ng Talaringod 13. Kasi ang mga rabid na anti-lumad, mga pasista na dumidepensa sa mga big business interest ay ginagamit ang wrongful conviction nito para supilin din lang mga advocates ng lumad rights and welfare fund, kundi mga lumad mismo. At si Kawili Villarama naman po, siya po ay dating governor at congressman. Po, Buhay ka, Willie. po kayo, Kawili, paki-comment po sa page natin. Okay? Okay. Hindi raw siya makapasok. Papasukin. Papasukin. Papasukin siya. Oh. Okay. So, siguro po, kung kayo po ang sakaling mabalik ang mga lumad schools, ano po? Siguro dapat gagawing agenda yan ng maraming simbahan na ibalik ang lumad na schools. Ngayon, 216, no? Yeah, almost 220 yun. Bukod po doon, ano pwedeng sa tingin nyo may tulong ng mga simbahan? Mga practical na bagay na pwedeng gawin ng mga simbahan? Bukod doon sa mga nabanggit ko. Yung katulad ng mga nabanggit niya, Doktora, no? Yung mga, well, talagang talagang basic talaga ang karapatan sa edukasyon ng ating mga katutubo at ang lumad, ng mga lumad. Kaya talagang ang simbahan, katulad ng nagawa nila before, na tinulungan talaga nila yung komunidad ng mga lumad para magtayo ng mga kung ano mang mga klase ng eskwelahan na yan para sa lumad, dahil kung pagtuturo man lang kahit na yung numeracy, literacy, agriculture, para doon sa... Kasi sila rin naman ang simbahan din yung pwedeng gawin nila ulit yun, di ba? So, ayun. Sinasaluduan namin sila. Yan natin encourage namin. Pati pagpatuloy. Sila yung pwedeng pumerente doon eh. Sila yung mas malapit sa komunidad ng mga lumad. At saka dapat mangimi naman ang mga paramilitary natin. Oo, tama. Kasi bago naman kami dumating, establish na yung mga school na ginawa ng mga katutubo mismo, katulong ng mga church people doon. Pwedeng ulitin yun, nag-umpisa sa mga komunidad mismo, yung salupungan, tapos tinulungan ng mga taong simbahan, mga madre, yung mga basic knowledge and literacy numeracy. Kasi ang mga lumad talaga, parang talagang nararamdaman mo yung pagkauhaw nila sa edukasyon na ipinagkait siya ng gobyerno. Siguro ito ay isang panawagan sa lahat ng mga simbahan, yung mga evangelical, yung NCCP, mga Katoliko, na sana po hindi lamang sa we should advocate na buksan uli yung mga sinara ng mga lumad schools, kundi magtayo pa sa iba pang mga lugar ng mga lumad. Kasi talaga totoo naman na habang walang edukasyon, walang social mobility. There's no way na makakaalpas sila sa poverty. May sabi ni Christy Bradshaw, let us share this to all our communities. Magbabalik po agad kami. Huwag po kayong aalis. Meron lang gap, standby lang po muna. Una iye, una iye, una iye, una iye, una iye, una iye, una. Una iye, una iye, una iye,
ngayon po naman ay dadako tayo dun sa ating sa ganang gusto ko lamang po na bigyan natin ng konting space for reflection yung sinasabi sa Proverbs 31. Pwede pakilabas siya. When we're thinking of Proverbs 31, usually we're thinking of the ideal wife, no? Okay din naman yun. Pero I think before that, meron pong advice yung nanay ni King Lemuel. At ito po yung sabi niya, speak up for those who cannot speak for themselves, for the rights of all who are destitute. Speak up and judge fairly. Defend the rights of the poor and the needy. Tayo po na mga taong simbahan, ayaw po natin na makialam masyado sa politika, no? Pero dito po, maliwanag na kung tayo po ay merong capacity, meron po tayong kapasidad, may kapangyarihan, kagaya ni King Lemuel. Siya po ay isang hari. At sabi ng nanay niya, ang unang-unang duty mo is to speak up for those who cannot speak for themselves. Ito yung pinanggalingan ng phrase na voice for the voiceless. No? Tayo dapat ang magsabibig to speak up for those who are needy and needing justice. No? Nalilimutan ng simbahan ito kasi minsan akala natin based on Romans 13 we always should be subject to authorities. Hindi po. Dahil sinasabi rin na kapag may mga rights that are being trampled, yung ating whatever resources we have, kahit na hindi tayo hari, no? Whatever resources we have, pwede tayong middle class lang, pwede tayong mga simbahan lang. Pero malaki po na hindi natin, nag-gloss over natin ito lalo tayong mga evangelicals, na tayo po ay merong duty. Mabigat po ang tungkulin na ito na inatang sa simbahan. To speak for those who cannot speak for themselves. At alam naman po natin, ang mga lumad, dahil hindi sila masyadong educated, nasa margin sila. So, wala silang boses. Dapat talaga seryosohin natin yung sinasabi ng banal na salita ng Diyos na ito po ay primary na duty of those of us who have the power to do so. Speak up for those who cannot speak for themselves. At naalala po yung sabi rin ni T.S. Eliot. Sabi niya, yung the proclamation of the word. No? Hindi lamang po yan for evangelism o para secure a ticket to heaven, no? Ganon-ganon. Hindi po yan ganon lang. Ang sabi niya, to speak forth the word, sabi niya, means ang church should also speak forth a word that interferes with the word. Kumaga, kung makikita natin na walang katarungan, may makikita natin na kagaya ng ginagawa sa mga lumad na schools, no? We should put up resistance and apply God's word sa mga tao na bumubuwag ng mga komunidad, lalo na yung mga ancestral domain ng ating mga katutubo. In other words, huwag natin i-gloss over itong pabigat na sinasabi ng banal na salita. Now, we have to take seriously what it means to defend the rights of the poor and the needy. Malaki pong duty ng simbahan ito. Kasi ang duty ng simbahan hindi lamang po bahagi ng salita. No? Kahit yung salita na yon should actually be something that helps those who are voiceless. No? At kailangan din po siguro na mag-isip din tayo on a practical basis. No? Dahil sabi nga natin kanina, tayo po ay nasa lahat ng barangay. Sana makiisa tayo sa mga luma at sa mga maliliit anumang barangay na nandoon ng simbahan. Hindi po yung siya ay isolated na unit doon sa barangay, walang pakialam doon sa komunidad. Kailangan po makialam ang simbahan. Recently na pag-alaman ko po na yung palang mga residents doon sa barangay ay merong power, may kapangyarihan na sumama sa mga meeting at sa mga budget
nung IRA, halimbawa, yung Internal Revenue Allotment, na kahit na po doon pala sa mga urban poor communities, ay malaki yung IRA. Yung payatas daw po, 80 to 100 million ang Internal Revenue Allotment. So, kayo po ng mga residents doon, meron kayong karapatan na magtanong, ano ang ginagawa ninyo sa budget na ito? And at the end of the year, make them accountable. Anong ginawa niyo sa pera? Kahit yun lamang po sana ang gagawin ng mga citizens as well as mga simbahan. Reklamo tayo na reklamo ng corruption, pero hindi tayo gumagawa ng mga very concrete, very practical steps na gano'n. Lalo yung mga middle classes, no? Ilan sa atin na nasa middle class ng simbahan ang pumupunta sa mga community meetings sa barangay, halimbawa. Makialam na tayo. We should make accountable kahit yung mga opisyalis dito sa baba. Dahil sa totoo lang, gaya ng experience ng mga lumad, helpless sila eh. Ang Estado, ginagamit yung kanyang mga weapons against them. Ito po ang nakakagalit talaga eh. Kasi ang state is supposed to protect its citizens, no? Pero hindi eh. Ginagamit yung weapons, yung militar natin against our own people, against our helpless na mga lumad. Dapat magalit po tayo bilang mga simbahan. Dahil, yun nga, sabi, we defend the rights of those who are unjustly accused and so on. At ngayon din po, siguro, kailangan po natin na pag-isipan ng maigi. Paano tatayuan itong kaso nila Casatur at nila itong conference at yung iba pa, yung 11 others that are being accused, no? Ng kaso na ito na napaka-absurd, no? Ridiculous. Siguro, yung ating mga bishops, yung mga simbahan, mga leaders ng simbahan, should speak up. Sabi ng Proverbs, we should speak up in behalf of those who are being unjustly accused, no? So, lalo na po yung long term, bigyan ng pansin talaga na ang ating mga katutubo. Kasi matagal na po tayo na bansa kuno, pero marami pa po tayong mga komunidad, no? Sa mga pulubundukin, sa mga kananayon, na nasa margins lang, walang umaano sa kanila. At kapag sila naman ay tutulungan, kagaya ng mga tinatawag na NPA o mga red tagging o mga ganyan, sila naman po ay hinaharas, ini-intimidate at pinapatay. Kaya siguro po ang mga simbahan ngayon tumayo na. Ewan po sa inyo, ako po pag nakakarinig ng ganito, ang feeling ko, it's time tumayo na po tayo bilang simbahan sa mga bagay nito. Yan po ang sabi ng Proverbs 31. Maliwanag po yun. We have to defend the rights of those who are poor and those who are needy and be a voice to those who are voiceless. So, ipapagdasal po namin kayo kasi po na sana mapagtagumpayan po yung kasong yan. At yung mga simbahan naman ay will speak, no? At tumindi para sa mga makakatutubo po natin ng mga communities na hanggang ngayon, no read, no write ang karamihan. So, ngayon po ay gagawa po tayo siguro ng, yung mga simbahan na nakikinig ngayon, gumawa po tayo ng mga letter. Kanino ba dapat i-address? Gumawa tayo ng mga sulat. Kahit sulat lang po. Sulat sa mga kinauukulan at sino man yung mga maghihir ng kaso, no, sa Cagayan de Oro. Magandang magpadala tayo ng sulat doon. May mga kaibigan tayo sa Cagayan de Oro. So sana yung mga nakikinig na mga kapatiran doon sa Cagayan de Oro, tumindig kayo para sa kaso. Gumawa ng mga sulat doon sa judge or whoever. No? Mga small things that we can do. Kasi diyan po nag-uumpisa naman ang pagbabago.
Hindi yung mga malalaking bagay, kundi yung mga small things na connected at related sa mga bigger issues ng ating lipunan. Pwede ba makapag-comment lang O sige dyan? po. Nais ko lang i-point out dito sa kaso na ito na kinonvict kami na for endangering children. Opo. Katuwang namin yung mga obispo. Na mabuti yan. piniwera nila sa kaso. Mga pastor. Kami ang ano. Pero iisa ang layunin namin, tulungan yung mga bata. Yung mga tao. Opo. Nagpapasalamat na magkabilang. Hindi ko ibig sabihin sangkot sila. Pero, makikita, na yung presence ng mga pari obispo na hindi tinatatwa yung masamang tangka namin ay ilagay sa panganib ng mga bata. Opo. Mabuti na nakikisa ang ilang mga taong simbahan sa bagay po na ito at kasama rin yung mga pastor, no? Noong panahon na yun. So, kami po ay nananawagan ngayon sa ating mga kapatiran na nakikinig ngayon. Within your own capacity, within your own network of relationships, within your own church, no? Saan man kayo naroon. Sana po, ipagdasal po natin ang kasong ito na magkaroon ng katarungan. This reminds me na ang mga leaders na hinihirang natin sa ating lipunan ay pag-isipan ng maigi kasi kapag po tayo ay nagkaroon ng mga leader na wala sa lugar, sila rin po yung way in ng evil. Ganun po ang ating karanasan dito sa rehimen ni Duterte, no? O si Marcos ng una pang panahon na pagka ang leader maayos, siya ay way in din ng blessing. Pag ang leader naman, sabi sa scripture, ay unjust, no? Siya rin ang way in ng evil. Mula sa itong mga red tagging, mga kung ano-ano ng mga pagpapatay sa mga tao na who are actually looking para sa pagbabago. Sila yung way in sa evil talaga. So, pag-dasal po natin din, magkaroon tayo ng mga leader sa mga gobyerno, magkaroon ng mga hukom na maayos, yung mga hearing sa mga kaso na kagaya nito. Ipag-pray natin, sila ay way in ng goodness at blessing. Hindi po way in ng kasamaan. Kagaya ng ating na naranasan sa ating mga pangulo. So, maraming salamat po muli sa pagsama sa aming pag-iisip ngayong gabi. Maraming salamat po sa ating mga nakasamang pag-isip at sa inyo po Congresswoman, si Kong Franz, no? At saka po si Casator. Ako po saludo kay Casator for a very long, no? Struggle para sa justice, para sa katarungan sa ating bansa. At ako po'y natutuwa. Nabuhay pa kayo. Ganon. At salamat din po sa mga partners namin sa Isip-Isa sa inyong patuloy na suporta, pagsubaybay sa ating mga kadikain para sa ikabubuti ng ating bayan at ipagkalalalim ng ating pananampalataya. Samahan niyo po ulit kami sa susunod na episode sa August 29, Huwebes pa rin po. Alas 7 ng gabi ang live. Tulungan niyo po kami na i-share ang ating episode ngayong gabi. Sana po ikalat po ninyo yung episode na ngayong gabi, special. Kasi napakahalaga po ng mga mas malalaking issue that surrounds ito pong kaso nito. At tulungan po natin ang laban ng ating mga kapatid na katutulog na nagnanais na makapag-aral, makaahon sa kanilang buhay. Pwede po kayong mag-iwan ng comment sa episode na ito o i-message kami sa aming Facebook dito sa Isip-Isa. Kung nais din po ninyo, kung na-miss din po ninyo yung mga previous episodes natin, bisitahin lang po ang aming Facebook page at yung YouTube channel na Isip-Isa. At hanggang sa susunod po na episode, mag-isip, makialam po tayo para sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipinas.
Dahil ito po, atin ito. Magandang gabi po. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Una iye, una iye, una iye, una. Una iye, una iye, una iye, una. Kasaysayan sa pakikisog, batok sa pagkakas.